Yo, 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 mic check! At ngayon, ang gagawa naman natin ng prediction. Ito, sariling opinion ko to ha. Ito. Yung sa kabila, ito na, semifinals din pala nila, Matira Mayaman. Kailan to? Kasabay ng amin, September 21 sa Davao. Okay. Ito na. Simulan natin kay Romano versus Jos. Wait lang. Tama naman ah. Pero bago magsimula, shoutout muna syempre sa mga sponsors ko, putya. Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, R&R, Fubu, Anak ng Muntinlupa, binabati ko kayong lahat syempre. Muntinlupa's Most Wanted, social media accounts ko, follow nyo ko sa Facebook, search nyo lang Shernan, yung may verified check, o kaya Henyong Pogi, Tito Shernan, 22 sa TikTok at sa Instagram, Super Shernan. At ito na, Romano versus Jos. Puta. Yung huling laban ni Romano, etong hindi lang yung laban niya kay kay EJ. May mga nauna pang laban si Romano na talagang effective yung aggression tsaka yung bara niya tsaka yung punto niya. Siguro dito lang siya medyo lumaylay kay EJ pero iba pa rin yung Romano, iba pa rin pumunto yun. Ilalo pagka gagamitan niya ng pagka-veterano na rin sa battle rap si Jos. Iba, at saka kilala ko to si Romano. Babawi to. Ito lang masasabi ko, babawi itong tao na to. Pero si Jos, isa sa mga rookie pagdating sa battle rap. Si Jos nga pala yung ano ba yung track nila, yung tinitigan ko, nilapitan ko. Ayun yung sumikat nilang kanta. Hindi ko kilala yung ibang kasama niya eh. Pero ayun, si Jos, napapanood ko na yung mga battle na ito at meron siyang latest ngayon yung sa flip top. Grabe rin yung burst na itong batan to, yung technical. At feeling ko kaya niyang sumabay kay Romano. Pero yun nga, ang magiging problema dito, yung pagiging veterano ni Romano, pag ginamit niya yun, malaking edge yun. At the same time yung punto, si Jos, tingin ko, wag ka magpapamama dito, Josh ha. Wag ka magpapabata dito kay Romano. Palagan mo to. Ano ka din, lakasan mo. Pero sa ngayon, Romano ako dito sa laban na to dahil feeling ko babawi talaga to si Romano at gagamit ng veterans move to. Yung pagiging veterano niya. Romano ako dito. Romano versus Jos. Yun. Lalamang ng bagya sa akin si Romano. Sunod natin. Saki versus Fukuda. Si Saki, isa sa mga trip ko ngayon pagdating dun sa... Ang gaganda kasi ng mga 4-bar setup niya tsaka yung mga punto. Gusto ko ngayon yung... Isa sa mga gusto kong style, yung kay Saki, yung aggression, yung delivery, tsaka yung rhyme scheme niya rin, puta, yung internals, grabe. Pero syempre, kalaban niya, Fukuda, puta, lalot Davao to. Hindi, para sa akin, hindi bias ang Davao. Kahit dayo ka, hihiyawan ka nila. Pero, para sa akin, sa sarili kong opinion, ang Davao crowd ay mas nakaka-appreciate pagdating sa bara o sa technical. Kaya hindi rin pwedeng, although kahit yung mga jokes naman, kahit yung Sinyo, Nikki noon, hiniyawan, pero mas tinatanggap din nila o sinasapuso din nila yung technicalities. Kaya hindi rin natin pwedeng tulugan to si Fukuda, lalo lugar nila to. Pero ako, personal choice ko rito, Saki ako. Saki. Kasi mas nasa metro o mas sunod-sunod yung setup at punchline sa mga past na napanood ko kay Saki, kay Fukuda. Yung aggression niya, maganda rin naman yung punto, kaso may mga part na mahaba minsan yung setup niya, pero kung mas mapapasunod-sunod niya yung punchline, posibleng makuha ni Fukuda to. Pero sa ngayon, mas personal choice ko, Saki. Slight edge, pwede. Saki ako dito. Eto na po, tsa. K-Ram versus Krega. Puta, ito talaga, style clash to. At si Krega, hindi pwedeng tulugan sa Davao to. Mahal ng Dabawenyo to, pucha.
Tsaka yung huling laban niya kay Mr. Lefty, hindi ko man maintindihan yung ibang word dahil Bisaya, pero putyang ina, grabe yung krega. Iba yung pinapakita ngayon na ito. Si Kram naman, ito personal na opinion ko. Nasabi ko na rin sa kanya to ng personal na siguro dapat siya magpahinga muna sa battle rap. Kailangan niyang ibalik ulit yung gutom kasi sunod-sunod na yung laban niya. Ah, may mga part na hindi na nagiging effective si Kram dahil siguro sunod-sunod na nga rin yung nakikita na ah, laban niya at sunod-sunod na din yung talo at di ko rin malaman bakit sunod-sunod kayo lumaban dyan. Pahinga din, pahinga. Pahinga nyo yan. Pero dito, ano ako, Krega ako dito, slight edge. Kung yung Krega na napanood ko kay Mr. Lefty, yung mapapanood ko laban kay Kram, pwedeng Krega to. Pero kung Kram na yung pinakita niya kay Saki, yung ganon, yung may jokes, bars, tsaka yung presence, putang ina. Pasensya ka na Krega. Kram ako sa part na yun. Pero kung base sa mga past nakaraang battle nila, dahil nga medyo hindi nagiging effective yung ibang banat ni Kram at ang lakas ng Krega. Pero kung yung iniisip ko, yung Kram na ginawa kay Saki, posibleng Kram to. Pero sa ngayon, konting-konti lang para sa akin, Krega ako dito. Krega. Yun, Jonas versus Nikki. Putang ina, parehas ulul. Parehas ulul tong dalawan to. Jonas, napakawiti ng jokes. Lalo pag nakainom yan. Yung presence, tsaka ibang klase din pumunto. Puta. Nikki, ibang klase din siya mag-joke. Meron siyang mga gimmick. May mga kakaiba siyang ginagawa rin. Pero pagka tumeknikal, pumersonal, Makati rin siya sa part na yon. Si Jonas din, pag nagseryoso, so parang napakagandang laban din talaga nito. Pero pareha si Hiyawan ng Davao to. Yung jokes ni Jonas, yung jokes ni Nikki, yung technical nilang dalawa, yung makakating word na maririnig nyo. Pero ako, slight edge, personal choice ko, Jonas. Kasi nakadalawang laban na to eh. Yung dalawa yung naging kalaban. Actually, yung 2v1, matagal na namin pinaplano sa Puluyan. Pero ang nagsimula talaga niyan yung Sarapolo. Yung 2v1. Tapos, yung sa Matira Mayaman, bago magkaroon nun, may nakaset na sa amin. Naula nang i-upload yun sa kanila, tapos sinundan na nila. Pero yun, Sarapolo nagsimula yung 2v1. Pero yun, dito, slight edge, personal choice ko, Jonas ako dito. Jonas. J Black versus Don Pao. Eto, putang ina. Bar after bar after bar. J Black, grabe na rin pumunto to. Grabe pumuntos to. Ang ganda ng pinakita niya. Kahit yung mga huling laban niya, kahit yung kay Mot, ang ganda rin eh. Yung kay Pistolalo, yung laban nila, ang ganda rin eh. Ibang klase na rin yung hugot o yung angulo na nakukuha ni J Black. Lalo't Bisaya pa, Davao gaganapin, pero hindi niya naman home court. Don Pao, ayan, sunod-sunod na punchline, pero yung nakikita ko kasi pagdating sa battle rap, medyo nangangapa pa sa acapella, pero effective yung sulat. Effective yung mga punchline, yung sulat, Don Pao. Pero dito, slight edge para sa akin, J Black to. Dahil feeling ko lang mas lamang pagdating sa acapella battle si J Black. Pero kung may beat to, Don Pao ako dito. Pero dahil iba yung nakita kong J Black pa rin, tas yung kay Don Pao, yung uling laban niya sa acapella, personal choice, J Black ako dito. J Black, yun. Ito na, Sak Maestro versus Pistolero. Davao to, putang ina. Kilala na natin si Sak Maestro, lalo pag naghanda yan. Tas Davao pa. Si Pistolero naman, punto per punto, may 4-bar set din, tapos may punchline na Makate, lalo yung round 3 niyan, lalo yung round 3 ni Pistolero pagka
pumunto na yan. Sana lang yung round 3 ni Sak Maestro, pangkitil pa rin, hindi na yung, alam nyo na, alam na natin yun, yung pandrama. Sana hindi. Pag ganun ang nangyari, all 3 rounds preparadong Sak Maestro at pangkitil, wala na, Sak Maestro yan. Kung hindi magdadrama si Sak Maestro sa round 3 all 3 rounds, 1, 2, 3, pangkitil, bars, putang ina, makukuha ni Sak Maestro to. Pero kung ganun nga, tas pistolero, punto per punto at technical din, posibleng makuha ni pistolero to. Pero kung Sak Maestro preparado at hindi magdadrama sa round 3 1, 2, 3, sunod-sunod na pangkitil, Sak Maestro. Yun. Kung ganun na mangyari, Sak Maestro ako dito. Pero hindi pa ako makapili dahil depende pa rin sa gagawin nilang dalawa yan. Pero yun nga, kung ganun nga yung Sak Maestro, all 3 rounds, pangkitil lahat, walang pigil, walang kung ano mang sasabihin pa, posibleng maging Sak Maestro to. Putang ina. Posible yun. Eto na, semifinals ng tournament nila. Mot versus Lanceta. Putang ina. Si Lanceta, nakita naman natin kahit freestyle, pumapalag pagdating sa acapella battle. Si Mot, ganun din. May mga part na magaganda rin siya. Pero, ang isa lang sa negative na nakikita ko kay Mot, dahil undefeated siya, pangit din maging undefeated. Sa totoo lang, pangit maging undefeated. Para ka may bit-bit na responsibilidad. Dahil undefeated ka, ang tingin sa'yo magaling. Kailangan, yung pinakita mong huli, taasan mo ng taasan. Kumbaga, kailangan galingan mo ng galingan. Kaya, dahil ganun yung nagiging tingin kay Mot, kahit maganda yung material niya, nakapares ng mga huling laban niya, parang may mga part na laylay siya. Dahil undefeated ka, dapat mas, mas taasan mo pa yung level Kumbaga, mas walang yapa dapat. Mas, gusto namin, mas brutal yung maririnig namin. Ganun na yung nangyayari dahil undefeated si Mot. Ayun yung pangit sa undefeated. May ina-expect. Si Lanceta naman, potang ina, ang kagandahan kay Lanceta, kaya niyang mangwasak sa kahit saang lugar, saan pa siya mapunta. Pero dito, Mot versus Lanceta, personal choice posibleng Lanceta to. Posibleng Lanceta. Kung si Mot, dahil nga undefeated si Mot, may mga part na hindi nagiging epektibo yung ibang bara ni Mot dahil nga nag-e-expect na yung tao na dapat mas higitan mo yung mga although ang lakas naman talaga ng mga sulat ni Mot, kaso meron na ako nakikitang ganun sa estado niya dahil undefeated ka, dapat dapat tumataas na rango mo every battle, kumbaga sa kingdom, di ba, mula sa kawal kailangan ganito ka na sa general, tas hari hanggang sa maging hari, hanggang sa maging hari ka na maging hari. Ganun yung negative na nangyayari pagka undefeated ka. So kahit sing lakas naman ng mga huling battle yung ginagawa ni Mot, nagiging hindi effective yung iba dahil nag-e-expect pa, undefeated ka mas malakas pa dyan. Ganun yung nangyayari. Si Lanceta naman, wala kang e-expect na wala siyang pinangahawakang mabigat wala siyang pasampasan na mabigat dahil putang ina, Lanceta, babatel, wawasak. Ganun lang. Ganun kasimple. Kaya para sa akin, posibleng makuha ni Lanceta to. Lanceta. 6th threat versus Shei, putang ina. Ito na. Ang daming kuro-kuro na si Shei ay may gagawing, alam nyo na, kay 6th threat. Pero Davao to, putang ina. Ang hirap gibain ni 6th threat sa Davao. Nung laban nga namin, putang ina Grabe yung 6th threat. 6th threat versus Shei. Putang ina. Kilala na natin yung style ni 6th threat. Wala nang question. Iba rin pumunto. Pero si Shei, putang ina, walang yarin to Kung yung Shei na barubal, talagang, wag lang yung sobrang haba na. Ito personal opinion ko to. Wag lang yung sobrang haba na ng rounds na parang may tulog na. Parang, kailangan masiksikin mo to kasi semifinals to. Ito na to Konti na lang, finals ka na Wag na yung masyadong mahabang round tapos parang ang haba na ng setup. Pagka ganun pa rin yung parang Shei, yung kay Sinyo o kay Looney, although padalo siya kay Looney pero sobrang haba pa rin nun. Tapos 6th threat na masiksik. Kung ganun yung mangyari, 6th threat masiksik, mas punto, mas abot sa oras. Tapos si Shei naman, although walang yan naman talaga yung maririnig natin pag kay Shei, ano pang i-expect mo, pero kung sobrang haba na parang isang buong setup pero masakit pakinggan, pero
alam mo yun na pag masyadong mahaba na yung round, baka tulugan na rin ng tao. At sa pagkakataong yun, pwedeng manalo si Six Threat. Pero kung mas masisiksik ni Shea at mas makati yung angulo niya, putang ina, may tulog si Six Threat dito. Pero sa ngayon, personal choice ko, Six Threat versus Shea. Ah, puta. Six Threat ako dito. Six Threat. At ang mangyayari kung sakali, Six Threat versus Lanceta sa finals, na naman, putang ina. Mas maganda sana kung Six Threat versus Mot, pero hindi. Feeling ko Six Threat versus Lanceta na naman to. Yung Six Threat versus Mot, sa flip top yan. Ang tagal tinanim ni Enigma yan. Sa flip top nyo gawin yan. Pero kung Shea man, Shea versus Mot versus Lanceta, okay lang yan. Pero yung Six Threat versus Mot para sa akin, pang flip top yan. Ayun, good luck sa lahat ha. Good luck sa lahat na mga nakasalang dyan. Galingan nyo. At yun, personal opinion ko lang naman. At hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.